Inay-itay, ang sulat diwa ang alpabeto ng Pilipinas. Sa loob lamang ng 3 taon ay winawasak ang sisinapon taong sistema na ipinataw sa amin. Sa kasalukuyan, sa Africa, nagaganap ang pinakakagimbal-gimbal na digmaan ng mga letra sa kasaysayan ng sangkatauhan. Ang Africa, na 16 taong pinamunuan ng Pransya, ay tahanan ng 300 milyong tao, ngunit 70% sa kanila ay hindi marunong bumasa at sumulat. Ngunit isang pagbabago na ikinagulat ng buong mundo ang nagsimula na. Isang bansa sa Asya na minsang naging kolonya, ngunit ngayon ay isa ng maunlad na bansa, ang Pilipinas. Ang kanilang alpabeto ang nagsimulang magpalaya sa 300 milyong tao. Ang Pranses ay isang bilangguan. Ang sulat diwa ay kalayaan. Isang pambihirang pangyayari kung saan 15 bansa ang sabay-sabay na nagdeklara ng paggamit sa sulat diwa. Ano ba talaga ang nangyari? Ang kagimbal-gimbal na katotohanan ngayon na ibubunyag. Noong nakaraang taglagas, binisita ko ang isang paaralang primarya sa labas ng Dakar. Bahagi ito ng isang proyekto ng UNESCO. Sa pagpasok ko sa silid-aralan, nasaksihan ko ang isang nakakagulat na tanawin. May 30 bata ang nakaupo, ngunit ang kanilang mga mata ay walang buhay. May isinusulat ang gurong Pranses sa pisara, ngunit ang mga bata ay nakatitig lamang. Bonjour, comment ça va aujourd'hui, magandang umaga. Kamusta kayo ngayon? Bumati ang guro, ngunit walang ni isang sumagot. Binalot ng katahimikan ang silid. Makalipas ang ilang sandali nang mag-recess, biglang sumigla ang mga bata. Nagsimula silang maglaro at magdaldalan sa wikang Wolof. Sila ay parang ibang mga bata. May isang bata na lumapit sa akin. Isang batang lalaki na mga 12 taong gulang, ang pangalan niya ay Amado. Sino po kayo, Ginoo? Tanong ni Amado sa Wolof. Isa akong mananaliksik sa edukasyon, sagot ko. Biglang naging seryoso ang mukha ni Amado. At ang tanong na binitiwan niya ay tumusok sa aking puso. Bakit po hindi kami pwedeng mag-aral sa sarili naming wika? Sandali akong natigilan. Lahat ng mga bagay na ipinagpalagay kong normal habang nag-aaral ako sa Paris ay nagsimulang gumuho. Kung matututo ka ng Pranses, magkakaroon ka ng mas magandang kinabukasan, sabi ko. Isang sagot na parang galing sa libro. Mapait nang umiti si Amado. Ganyan din po ang sabi ng kuya ko. Pero huminto siya sa pag-aaral pagkatapos ng 3 taon. Hindi niya masabayan ang Pranses. Pumunta ako sa opisina ng guro at tiningnan ang mga estatistika. Nakakagulat. Ang dropout rate ng paaralang ito ay mahigit 6%. 6 sa bawat 10 bata ay hindi nakakatapos kahit elementarya. Napabuntong hininga ang punong guro at sinabing, hindi bobo ang mga bata. Sa wikang Wolof, naiintindihan nila ang lahat. Pero kapag sa Pranses ang klase, nagiging ibang tao sila. Para silang mga pipi. Kinabukasan, nag-obserba ako sa isang klase. Oras ng matematika at ipinapaliwanag ng guro ang addition sa Pranses. 3 plus 4 = sept, 3 dagdagan ng 4 ay 7. Walang emosyon na inulit ng mga bata ang sinabi niya. Ngunit tila iilan lamang sa kanila ang nakaintindi na ang ibig sabihin noon ay 3 plus 4 = 7. Sa oras ng recess, tinanong ko si Amado, marunong ka bang mag-compute sa Wolof? Siyempre po, nyat bulu agnyen hurom, nyar. May kumpiyansang sagot ni Amado. Ang ibig sabihin ay 3 dagdagan ng 4 ay 7. Pero bakit hindi ka sumasagot sa klase? Yumuko si Amado. Hindi ko po kasi alam sa Pranses. Hindi ko rin maintindihan kung ano ang tinatanong ng guro. Nang gabing iyon, binisita ko ang bahay ni Amado. Malugod akong tinanggap ng kanyang ina. Ngunit hindi siya marunong mag-Pranses. Alam ko pong matalino ang anak ko. Pero sa eskwelahan, tinuturing siyang bobo. Dahil sa Pranses, namuo ang luha sa mga mata ng kanyang ina. Nag-aral din po ako. Pero huminto ako sa grade 2 dahil hindi ako marunong mag-Pranses. Ganoon din ang nanay ko at ang lola ko. 3 henerasyon na kaming nabubuhay na hindi marunong bumasa at sumulat. Nakakagulat. Ang wikang Pranses ay hindi naging kasangkapan sa edukasyon, kundi isang pader, an enway. Paglabas ko ng bahay, hinawakan ni Amado ang aking kamay. Ginoo, darating po kaya ang araw na makakapag-aral kami sa sarili naming wika? Hindi ko malilimutan ang mga matang iyon na puno ng pananabik. Sa eroplano pabalik ng Paris,
Paulit-ulit kong iniisip, kung 60 taon na itong nangyayari, gaano karaming potensyal ng mga bata ang sinira natin. Nanginginig ang aking mga kamay habang isinusulat ko ang ulat. Paulit-ulit kong isinulat at binura ang pangungusap na kailangan ng malawakang pagbabago sa kasalukuyang sistema. Habang inaayos ko ang detalyadong pagsusuri sa sitwasyon at mga mungkahi, nangamba rin ako sa magiging reaksyon sa ulat na ito. Ngunit alam ko na, hindi tatanggapin ng mga burokrata sa Paris ang ganitong katotohanan. Pagkatapos ng 2 buwan, nagkaroon ng pulong sa kagawaran ng edukasyon sa Paris batay sa aking ulat. Isang mahalagang pulong tungkol sa kalagayan ng edukasyon sa 15 bansang francophone sa Africa. Pumasok ako sa silid pulungan na may kaba sa dibdib. Sa kasalukuyan, sa Senegal, Mali, Burkina Faso at iba pa, ang dropout rate sa elementarya ay umaabot sa average na 55%. Ang pinakamalaking dahilan ay ang hadlang sa wika. Nagkagulo ang silid. Sumimangot ang Vice-Ministro ng Edukasyon na si Dubois. Kaya, ano ang iyong mungkahi, Dr. Mbenga? Huminga ako ng malalim at nagsalita. Kailangan nating ipakilala ang edukasyon sa katutubong wika. Kailangan na kahit man lang sa mababang antas ng elementarya, ang batayang edukasyon ay ituro sa mga lokal na wika tulad ng Wolof at Bambara. Biglang tumahimik ang silid. May isang humalakhak, si Lefebvre, ang direktor ng patakaran sa wika. Dr. Mbenga, paano mo ituturo ang agham sa mga wikang Aprikano? Ang matematika, ang kasaysayan, hindi kayang ipahayag ng mga primitibong wikang iyon ang modernong sibilisasyon. Primitibo, namula ang aking mukha. Ang Wolof ay isang wikang ginagamit ng 10 milyong tao. Kaya nitong ipahayag kahit ang mga komplikadong konsepto ng pilosopiya. Pero wala itong alpabeto, hindi ba? Pangaasar ni Lefebvre. Huwag mong sabihing gusto mong magturo sa pamamagitan lamang ng pagsasalita. Itinaas ni Vice-Ministro Dubois ang kanyang kamay para pigilan ako. Dr. Mbenga, sa loob ng 60 taon, ipinalaganap natin ang sibilisasyon sa Africa sa pamamagitan ng Francophonie. Ngayon, itatatwa mo ba iyon? Hindi ko ito itinatatwa. Gusto ko lang nating harapin ang katotohanan. 60% ng mga bata ay umaalis sa paaralan. Iyon ay problema ng kanilang kakayahan, malamig na sabi ni Martin, ang hepe ng patakaran sa edukasyon. Ang mga batang may kakayahang matuto ng Pranses ay magtatagumpay at ang mga wala ay maiiwan. Hindi ako makapaniwala at nagtanong muli. Natural na pagpili? Edukasyon ba iyon? Huwag kang maging emosyonal, matigas na sabi ni Dubois. Ang Pranses ay wika ng katwiran at lohika. Para umunlad ang Africa, kailangan nilang matuto ng Pranses. Ito ay isang katotohanang hindi mababago. Idinagdag ni Lefebvre. Bukod pa riyan, bawat bansa ay may 12-dosenang mga wika ng tribo. Ituturo mo ba lahat iyon? Ang Pranses pa nga ang kasangkapan sa pagkakaisa. Ngunit kung 60% ang hindi kasama sa pagkakaisang iyon, tama na, hinampas ni Dubois ang mesa. Dr. Mbenga, nag-aral ka sa Sorbonne gamit ang scholarship ng gobyerno ng Pransya at ngayon, inaatake mo ang sistema ng edukasyon ng Pransya. Iyon ang huling suntok. Pinapalabas niya akong isang taong walang utang na loob. Pagkatapos ng pulong, habang naglalakad ako sa pasilyo, isang batang empleyado ang tahimik na lumapit sa akin. Isang mananaliksik na nagngangalang Clement. Dr. Mbenga, sang-ayon po ako sa inyo. Ngunit lumingon siya sa paligid at bumulong. Pero dito, walang may gusto ng pagbabago. Ang Francophonie ay ang dangal ng Pransya. Habang mag-isa akong nakaupo sa isang cafe sa Paris, paulit-ulit kong naririnig ang boses ni Amadou. Darating po kaya ang araw na makakapag-aral kami sa sarili naming wika? Ngunit sa pulong kanina, nakuha ko ang sagot. Hindi kailanman magbabago ang Pransya. Nang gabing iyon, tinawagan ko ang aking kasamahan sa Senegal na si Pathay. Anong nangyari? Tanong ni Pathay. Gaya ng inaasahan, mukhang habang buhay tayong magiging alipin ng wikang Pranses. Huwag kang sumuko, Sophie. Darating din ang araw na magkakaroon ng paraan, ngunit noon, hindi ko inakala na ang araw na iyon ay darating ng ganito kabilis at sa ganito di inaasahang paraan. 3 buwan makalipas, nagtungo ako sa Singapore. Inimbitahan ako sa Asia Education Innovation Forum. Sa totoo lang,
Wala akong inaasahan. Akala ko isa na namang pulong ng mga burokrata. Sa unang araw, ang pangunahing talumpati ay tungkol sa edukasyon gamit ang robot sa Japan at sa ikalawang araw, tungkol sa online education platform ng China. Nakakabagot. Masyadong malayo ang mga paksang iyon sa realidad ng Africa. Ngunit sa ikatlong araw, isang presentasyon ang magpapabago sa aking buhay. Ang susunod ay ang presentasyon ni Dr. Elena Reyes ng Pambansang Sentro ng Sulat Diwa ng Pilipinas. Ang paksa ay proyekto sa pagpapanatili ng wika ng mga minorya. Gamit ang sulat diwa, itinaas ko ang aking ulo. Ano ang kaugnayan ng alpabeto ng Pilipinas sa mga wika ng minorya? Ang umakyat sa entablado na si Dr. Elena Reyes ay isang babaeng nasa mga unang taon ng kanyang 50s. Sa isang mahinahon ngunit puno ng pagnanasang boses, sinimulan niya ang kanyang presentasyon. Sa Pilipinas, mayroon kaming mahigit 170 wika, ngunit karamihan sa mga ito ay walang sariling sistema ng pagsulat. Sinubukan naming gamitin ang alpabetong Romano, ngunit may mga limitasyon ito. Kaya sinubukan namin ang sulat diwa. Lumitaw sa screen ang isang maliit na komunidad ng mga katutubong Aita sa kabundukan ng Zambales. Ito ang komunidad ng mga Aita. Ginamit nila ang kanilang wika sa loob ng libu-libong taon, ngunit dahil walang sistema ng pagsulat, nanganganib itong maglaho. Ang sumunod na slide ay nakakagulat. Isang aklat-aralin na nakasulat sa wikang Sambal Aita gamit ang sulat diwa. Ang sulat diwa ay isang alpabetong nilikha batay sa siyentipikong pagsusuri ng tunog. Kaya nitong itala ng wasto ang anumang bigkas ng wika. Ang mga batang Aeta, sa loob lamang ng isang linggo, ay natutong bumasa at sumulat ng kanilang sariling wika gamit ang sulat diwa. Isang linggo, napasandal ako pasulong. Isang video ang ipinalabas. Mga batang Aita na may isinusulat sa pisara gamit ang sulat diwa. Ngunit ang nakakamangha ay hindi Tagalog ang isinusulat nila, kundi ang kanilang sariling wika. Wow! Naisulat ko na ang pangalan ng lola ko. Sigaw ng isang bata. May mga subtitle kaya naintindihan ko. Nagpatuloy sa pagpapaliwanag si Dr. Reyes. Hindi kayang itala ng alpabetong Romano ang mga komplikadong tunog ng wikang Aita. Ngunit iba ang sulat diwa. Ang posisyon ng dila, ang hugis ng labi, pati na ang taas at baba ng boses ay kayang-kaya nitong ilarawan. Itinaas ko ang aking kamay. Sandali lang po. Bakit hindi kaya ng Romano pero kaya ng sulat diwa? Ngumiti si Dr. Reyes. Magandang tanong. Ang alpabetong Romano ay nilikha para sa wikang Latin. Kapag ipinipilit ito sa ibang wika, nagkakaroon ng mga limitasyon. Ngunit iba ang sulat diwa. Ipinakita niya ang sumunod na slide. Isang larawan ng isang pambansang bayani ng Pilipinas, si Dr. Jose Rizal, at isang kathang-isip na lingwista, si Dr. Emilio Katipunan. Noong 1950s, nilikha ni Dr. Katipunan ang sulat diwa at sinabi niya, ang wika ng Pilipino ay iba sa wika ng mga mananakop. Hindi nagkakaunawaan ang mga letra at salita. Naramdaman ko ang pangingilabot. Mahigit 70 taon na ang nakalipas, pareho pala kami ng problema ng Pilipinas. Nais ni Dr. Katipunan na malayang maipahayag ng mga mamamayan ang kanilang mga saloobin, kaya lumikha siya ng isang siyentipikong alpabeto na madaling matutunan ng lahat. Iyon ang sulat diwa. Sa oras ng pahinga, lumapit ako kay Dr. Reyes. Dr. Reyes, ako po si Sophie Mbenga mula sa Senegal. Mayroon din kaming katulad na problema. Dahil sa Pranses, hindi nakakapag-aral ang mga bata. Nagpakita ng interes si Dr. Reyes. Senegal? Gumagamit kayo ng Wolof, tama ba? Opo, tama po. Ngunit wala kaming alpabeto. Nasubukan niyo na bang isulat ito gamit ang sulat diwa? Nagulat ako at nagtanong muli. Ang Wolof. Gamit ang sulat diwa, kumuha ng kuwaderno si Dr. Reyes at may isinulat. Paano binibigkas ang pangalan mo sa Wolof? Sophie Mbenga po. Isinulat niya ito sa sulat diwa. Isinulat niya ang Sophie Mbenga ayon sa bigkas ng Wolof. Ito ang pangalan ko? Oo. Kayang ipahayag ng sulat diwa ang lahat ng tunog. Kahit ang mga espesyal na tunog ng Wolof ay hindi magiging problema. Nang gabing iyon sa aking silid sa hotel, magdamag akong nag-research tungkol sa sulat diwa.
Ang prinsipyo ng pagsasama-sama ng mga katinig at patinig, ang siyentipikong pagsusuri ng tunog, ang sistema na madaling matutunan ng sinuman. 3:00 ng madaling araw, napagtanto ko. Ito na. Ito na ang sagot na hinahanap namin. Ngunit kasabay nito, nakaramdam ako ng takot. Tatanggapin kaya ito ng gobyerno ng Pransya, ng mga elitistang Aprikano? Habang nag-aalmusal kami ni Dr. Reyes, tapat kong sinabi ang aking nararamdaman. Alam kong sulat diwa ang solusyon, pero napakalaki ng magiging pagtutol. Napakalakas ng impluensya ng wikang Pranses. Tahimik na nagsalita si Dr. Reyes. Ang pagbabago ay laging nagsisimula sa maliliit na bagay. Noong una, kahit si Doktor, katipunan ay tinutulan ng mga kapwa niya akademiko. Ngunit nakita ng mga karaniwang tao ang halaga ng sulat diwa. Ang mahalaga ay ang mga bata. Kung masaya silang natututo, iyon ang tamang sagot, hindi ba? Papunta sa airport, inabutan ako ni Dr. Reyes ng isang maliit na aklat. Ito ay gabay sa mga patinig at katinig ng sulat diwa. Subukan mong isulat ang Wolof. Kung kailangan mo ng tulong, tumawag ka lang. Habang lumilipad ang eroplano, nagpasya ako. Subukan natin. Kahit sa maliit na paraan, kahit patago, simulan natin. Pagbalik ko sa Senegal, maingat akong kumilos. Alam kong imposible ito sa opisyal na paraan, kaya nagpasya akong magsimula sa aking sariling bayan. Ang aking bayan, ang Tiaroye, ay isang maliit na komunidad 2 oras ang layo mula sa Dakar. Ang aking pinsan na si Awa ay nagpapatakbo ng isang dipormal na paaralan doon. Tinuturuan niya ang mga batang hindi kayang suportahan ng gobyerno. Ate, anong meron? Masayang bati ni Awa. Awa, may bago akong susubukan. Kasama ang mga bata mo. Ipinakita ko ang mga materyales na bigay ni Dr. Reyes. Kumunot ang noo ni Awa. Ano to? Parang mga bilog at guhit lang. Ito ay isang alpabeto na tinatawag na sulat diwa. Pwede nating isulat ang Wolof gamit ito. Tiningnan ako ni Awa na may gulat sa mga mata. Ang Wolof. Talaga? Nang gabing iyon, tumayo ako sa harap ng 20 bata. Ang kanilang edad ay mula 8 hanggang 14 na taong gulang. Lahat sila ay huminto sa pag-aaral sa paaralang Pranses o hindi kailanman nakapasok. Simula ngayon, may espesyal tayong pag-aaralan. Matututunan nating isulat ang sarili nating wika. Nagbulungan ang mga bata. Isusulat ang Wolof? Posible po ba iyon? Nagtaas ng kamay ang 11 anyos na si Pape. Ma'am, hindi po ba ang Wolof ay sinasalita lang? Ganyan din po ang sabi ng lolo ko. Ngayon po pwede na nating isulat gamit ang mga letrang ito. Gumuhit ako ng malaking bilog sa pisara. Ito ay O. Ang tunog na ginagawa ng bibig na bilog. Ginaya ako ng mga bata. O. Ngayon isang guhit. Ito ay I. Simple. Napakasimple na agad na intindihan ng mga bata. Makalipas ang 30 minuto, isang kamangha-manghang bagay ang nangyari. Ang 8 taong gulang na si Mariam ay nagsimulang magsulat sa pisara. M.A. Ariam. Ang kanyang pangalan. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naisulat niya ang kanyang pangalan. Ma'am, naisulat ko po. Naisulat ko ang pangalan ko. Sigaw ni Mariam habang tumatalon. Ang ibang mga bata ay nagunahan papunta sa pisara. Ako rin, isusulat ko rin ang pangalan ko. Sa isang iglap na puno ang pisara ng mga pangalan na nakasulat sa sulat diwa. Pape, Aminata, Modo, Ibrahim. Si Awa sa likod ng silid ay nagpupunas ng luha. Ate, posible pala talaga ito. Ngayon ko lang nakitang ganito kasaya ang mga bata. Sa ikalawang araw, nagturo ako ng mga salita. Nagsimula kami sa mga paboritong salita ng mga bata. Ano sa Wolof ang nanay? Yaay, sigaw ng mga bata. Isinulat ko sa pisara ang yaay. Masayang ginaya ng mga bata. Sa ikatlong araw, may dinala ang mga bata mula sa kanilang mga bahay. Ma'am, ipinakita ko po sa nanay ko. Nagulat siya. Umiyak po ang tatay ko nang makita ito. Hindi siya makapaniwala na pwede palang isulat ang wika natin. Ipinakita ni Pape ang kanyang papel na may pagmamalaki. Nakasulat sa sulat diwa ang Tiaroy, pangalan po ng bayan natin. Tuwang-tuwa po ang lola ko nang makita niya ito. Sa ikapitong araw, sinubukan kong magturo ng mga pangungusap.
Ngayon, susubukan nating sumulat ng maikling pangungusap. Paano sabihin sa Wolof ang, "Mahal kita, nanay"? "Yaay, beg na ala." Sabay-sabay na sabi ng mga bata. Dahan-dahan kong isinulat sa pisara. "Yaay, beg na ala." Tahimik na ginaya ng mga bata. At may isang nagsimulang humikbi, ang 13 anyos na si Aminata. "Bakit, Aminata?" Gusto ko pong sulatan si nanay. Hindi po siya marunong bumasa at sumulat, kaya hindi niya maintindihan kung bakit ako nag-aaral. Ngayon po, puwede ko na siyang sulatan sa sarili nating wika. Nang gabing iyon, umuwi ang mga bata dala ang kanilang mga sulat. Kinabukasan, nagkagulo ang buong komunidad. Dumagsa ang mga magulang sa paaralan. "Ano po ito?" "Sinulat daw po ito ng anak ko." Hawak ng isang ina ang isang sulat na may nanginginig na mga kamay. "Yaay, beg na ala, mahal kita, nanay." Nang basahin ito ni Pape, niyakap ng ina ang kanyang anak. "Ang anak ko, ang anak ko." Sumusulat sa sarili nating wika. Ngunit hindi lahat ay humanga. Dumating ang gurong Pranses sa komunidad, Sindiaye. "Sophie, anong ginagawa mo? Sisirain mo ba ang mga bata?" Sinisira. Sa unang pagkakataon nilang sumulat. At, sulat bayan? Hindi ba't mga kakaibang guhit lang yan? Kailangan nilang matuto ng Pranses para umasenso, kaya itigil mo na. Yang walang kwentang ginagawa mo. Pagkaalis ni Ndiaye, nag-aalalang sinabi ni Awa. "Ate, kapag kumalat ang balita, magkakaproblema tayo. Kapag nalaman ng gobyerno, alam ko, pero hindi ko na ito mapipigilan. Nakita mo ba ang mga mukha ng mga bata? Sa ikalawang linggo, isang napakagandang bagay ang nangyari. Ang 2 anyos na si Modo ay may isinulat sa pisara. Isang maikling kuwento. Sa aming bayan, may isang malaking puno ng baobab. Sabi ni Lolo, nandyan na iyon. Simula pa noong bata siya. Naglalaro ako sa ilalim ng punong iyon. Salamat puno. Napanganga kami ni Awa. Isang batang hindi marunong bumasa at sumulat 2 linggo lang, ang nakalipas ay nagsusulat na ng kwento. "Ma'am, gusto ko pa pong matuto. Gusto ko ring isulat ang mga kuwentong bayan na ikinukwento ng lolo ko. Pwede ko rin po bang isulat ang mga kantang kinakanta ng nanay ko? Pati po ang kasaysayan ng bayan natin?" Nagniningning ang mga mata ng mga bata. Sa loob lamang ng 2 linggo, sila ay ganap na nagbago. Nang gabing iyon, nag-email ako kay Dr. Reyes. "Dr. Reyes, isang himala ang nangyayari. Nagsisimula ng ipahayag ng mga bata ang mundo sa kanilang sariling wika. Ito siguro ang pinangarap ni Dr. Katipunan, ngunit kasabay nito nangamba ako. Ang maliit na apoy na ito, magiging malaking sunog kaya? O mamamatay lang sa ihip ng hangin ng mga may kapangyarihan? Mas mabilis kumalat ang balita kaysa sa inaasahan ko." Pagkalipas ng 2 linggo, dumating ang mga supervisor mula sa Distrito ng Edukasyon sa Dakar. At nang hapon ding iyon, dumating ang Pangulo ng Asosasyon ng mga Guro ng Pranses, Sophie Mbenga. Kumakalat ang balita na nagtuturo ka raw ng kakaibang alpabeto sa mga bata. Si Diallo, ang Pangulo ng Asosasyon, ay isang elitistang nag-aral sa Pransya. Malamig ang kanyang tingin. Hindi ito kakaibang alpabeto, ito ay sulat diwa. Tinutulungan ito ang mga bata na isulat ang Wolof. Tama na, itinaas ni Diallo ang kanyang kamay. "Alam mo at alam ko na ang opisyal na wika ng Senegal ay Pranses. Tayo ay isang bansang nag-aaral sa Pranses at umuunlad sa Pranses. Pero 80% ng populasyon ay hindi marunong mag-Pranses. Kung gayon, dapat silang matuto. Tulad mo, nakapag-aral ka sa Paris dahil sa Pranses, hindi ba?" Huminga ako ng malalim. Sinuwerte lang ako, pero karamihan sa mga bata ay walang ganoong pagkakataon. Sumingit ang supervisor mula sa kagawaran ng edukasyon. "Dr. Mbenga, ang ginagawa ninyo ay ilegal. Nagpapatakbo kayo ng isang kurikulum na walang pahintulot. Kung hindi ninyo ito ititigil agad, sasampahan namin kayo ng kaso." Sumagot si Awa. "Hindi po ito formal na paaralan. Isang lugar lang po ito para alagaan ang mga bata. Kahit na ang anumang gawaing pang-edukasyon ay dapat nasa ilalim ng supervision ng kagawaran ng edukasyon." Ngumisi si Diallo. "Ang mas malaking problema ay ito. Ipinapakalat mo ang isang alpabetong Asyano. Tinalikuran mo ang Pranses.
At ipinagbili mo ang kaluluwa ng Africa sa Asya. Ipinagbili ang kaluluwa? Uminit ang ulo ko. Sa unang pagkakataon na naisulat ng mga bata ang kanilang pangalan at nakapagsulat ng liham sa kanilang ina, iyon ba ang pagbebenta ng kaluluwa? Tinanggihan mo ang sibilisasyong ibinigay sa amin ng Pransya. Sibilisasyon? Ang pag-iwan sa 60% ng mga bata na hindi marunong bumasa at sumulat, sibilisasyon ba iyon? Sandaling katahimikan. Namula ang mukha ni Diallo dahil sa mga taong tulad mo, hindi umuunlad ang Africa. Nakakapit sa nakaraan at tinatanggihan ang sibilisasyong kanluranin. Hindi ko ito tinatanggihan, gusto ko itong dagdagan. Pwedeng magsabay ang edukasyon sa sariling wika at edukasyon sa Pranses. Inosenteng pag-iisip, humalakhak ang supervisor. Ano bang natutunan mo sa Paris? Sinisira mo ang reputasyon ng Sorbonne. Pagkaalis nila, nag-aalalang sinabi ni Awa, "Ate, paano na to? Mukhang itutuloy talaga nila ang kaso." Ngunit may mas malaking pagsubok na naghihintay. Nang gabing iyon, dumating ang aking pamilya. Ang aking ama, kuya at bunso. Madilim ang mukha ng aking ama. Sophie, kumalat na hanggang Dakar ang balita na sinisira mo ang karangalan ng ating pamilya. Ama, 3 henerasyon na tayong pamilya ng edukadong Pranses. Ang lolo mo ang unang guro ng Pranses pagkatapos ng kalayaan at ako rin ay umasenso dahil sa Pranses. At ngayon, itinatatwa mo ang lahat ng iyon, galit na sabi ng kuya ko. Pinag-aral ka namin hanggang Paris. Tapos ito lang ang gagawin mo pag-uwi? Magpapakalat ng alpabetong Asyano? Kuya, halika at tingnan mo. Tingnan mo kung gaano kasaya ang mga bata. Kaligayahan? Makakain ba yan? Kung hindi ka marunong mag-Pranses, hindi ka magiging opisyal ng gobyerno, doktor o abogado, sabi naman ng bunso kong kapatid. Ate, mag-isip ka nga. Alam mo ba ang sinasabi ng mga tao? May taksil daw sa pamilyang Mbenga, nagbigay ng ultimatum ang aking ama. Itigil mo na yan. Kung hindi, hindi na kita anak. Nadurog ang puso ko sa mga salitang iyon. Ngunit hindi ako maaaring umatras. Ama, patawad po. Pero ipagpapatuloy ko ito. Tumalikod ang aking ama nang walang imik. Sumunod ang mga kapatid ko. Naiwan akong mag-isa, hindi mapigilan ang pag-iyak. Itinakwil na rin ako ng sarili kong pamilya. Kinabukasan, mas naging mahirap. Nahati rin ang mga tao sa komunidad. May ilang sumuporta sa akin, ngunit marami ang tumalikod. Sinisira ng babaeng yan ang mga anak natin. Hindi na nga matuto ng Pranses. Tapos ano yang letrang Asyano? Para umasenso, kailangan ng Pranses. Kahit ang ilang magulang ay hindi na pinapasok ang kanilang mga anak. Ang 20 estudyante ay naging 12 na lang. Ngunit mas tumibay ang determinasyon ng mga natirang bata. Sabi ni Papay, "Ma'am, magpapatuloy po kami. Ngayon lang kami natutong sumulat, hindi po kami pwedeng sumuko." Tumango rin si Modo. Sabi po ng nanay ko, matapang daw po kayong tao. Kahit lahat ay tutol, ginagawa niyo pa rin daw po ang tama. Nakakuha ako ng lakas sa mga salita ng mga bata. Ngunit nagpatuloy ang panggigipit. 1 linggo makalipas, tumawag ang embahada ng Pransya. Gusto raw akong makausap ng cultural attaché. Sa marangyang silid tanggapan ng embahada, si Attaché Durand ay magalang ngunit matigas. Dr. Mbenga, ang iyong mga aktibidad ay nagdudulot ng negatibong epekto sa ugnayang pangkultura ng Pransya at Senegal. Tinaturuan ko lang po ang mga bata ng kanilang sariling wika. Ngunit gamit ang isang alpabetong hindi Pranses, ito ay labag sa pangunahing prinsipyo ng relasyon ng ating dalawang bansa. Naglabas ng dokumento si Durand, naging scholar ka ng gobyerno ng Pransya. Naaalala mo ba ang kontrata? Pumirma ka na ipalalaganap mo ang mga halaga ng Francophonie, kaya hahayaan ko na lang ang mga batang hindi makapag-aral? Turuan mo sila ng Pranses, pero hindi nila naiintindihan ang Pranses. Malamig na sinabi ni Durand, iyon ay problema ng kakayahan. Doctor, Mbenga, kung ipagpapatuloy mo ang mga gawaing ito, magkakaroon ng mga kahihinatnan, maaaring itigil ang lahat ng suporta na may kaugnayan sa Pransya. Paglabas ko sa embahada, napaisip ako ng malalim. Lahat ay tinatawag akong taksil, at kahit ang pamilya ko ay tumalikod na. Ngunit ng gabing iyon, matapos basahin ang talaarawan na isinulat ni Mariam, muling tumibay ang aking loob. Ngayon, natuto ako ng sulat diwa.
Ngayon, kaya ko nang isulat ang kuwento ng aking ina. Hindi ko na malilimutan ang mga kuwentong bayan na ikinukwento niya. Para sa mga batang ito, hindi ako maaaring tumigil. Matapos akong bansagang taksil, ako ay ganap na nag-iisa. Ngunit isang hindi inaasahang tulong ang dumating. Isang Biyernes ng hapon, pinuntahan ako ng imam ng moske sa aming komunidad, si Sheikh Diop. Isang respetadong leader ng relihiyon na nasa kanyang 70s. Sophie anak, maupo tayo at mag-usap habang nagkakape. Sa totoo lang nag-alala ako. Baka pati ang mga leader ng relihiyon ay pumarito para sisihin ako. Sheikh, bakit po kayo naparito? Mahinahon siyang ngumiti. Marami akong narinig tungkol sa iyong ginagawa. Kaya gusto kong makita ito para sa aking sarili. Malamang po ay hindi magagandang bagay ang narinig ninyo. May mga ganoong kwento, ngunit mas interesado ako sa pagbabago sa mga bata. Ang ina ni Modo ay pumunta sa moske at umiiyak na nagdasal. Ang ina po ni Modo? Oo. Dahil sa unang pagkakataon daw ay naisulat ng kanyang anak ang pangalan ni Allah at sa aming sariling wika pa. Nagulat ako. Nagsimula na rin palang magsulat ng mga relihiyosong bagay si Modo gamit ang sulat diwa. May kinuha si Sheikh mula sa kanyang bulsa. Isang papel na may nakasulat sa sulat diwa. Bismillahirrahmanirrahim, binasa ko. Sa ngalan ni Allah, ang pinakamaawain, ang pinakamahabagin. Sinulat iyan ni Modo. Isang 12 anyos na bata ang nagsulat ng unang talata ng Quran sa aming sariling wika. Namasa ang mga mata ni Sheikh. 40 taon na akong nagtuturo ng Quran sa mga bata. Ngunit karamihan sa kanila ay isinasaulo lang ang Arabic nang hindi naiintindihan ang kahulugan. Ngayon, kaya na nilang isulat at intindihin ito sa aming wika. Ngunit marami po ang tumututol dito dahil gumagamit ako ng alpabetong hindi Pranses. Umiling si Sheikh. Iginagalang ni Allah ang lahat ng wika. Nakasulat din sa Quran. Nilikha namin kayo sa iba't ibang bansa at tribo upang magkakilala kayo. Ganoon din sa wika. Sandali siyang nag-isip at nagpatuloy. Magandang wika rin ang Pranses. Ngunit hindi ito ang tanging daan kung ang ating mga anak ay makakakuha ng kaalaman at maipapahayag ang kanilang pananampalataya sa sarili nating wika. Hindi ba iyon ang tunay na edukasyon? Sheikh, ibig sabihin po ba ay tutulungan ninyo ako? Ngumiti ang matanda. Nakapagpasya na ako. Simula bukas, maaari kang magbukas ng klase ng sulat diwa sa education hall ng moske. Hindi ako makapaniwala at nagtanong muli. Sa moske po? Talaga po? Oo. At ako mismo ang mag-aaral. Mahigit 70 na ako, ngunit walang edad ang pag-aaral. Kinabukasan, isang kamangha-manghang tanawin ang sumalubong sa akin. Mahigit 50 tao ang nagtipon sa education hall ng moske. Hindi lang mga bata, kundi pati na rin mga matatanda. Ipinakilala sila mismo ni Sheikh. Simula ngayon, magsisimula tayo ng isang espesyal na pag-aaral. Matututunan nating isulat ang ating sariling wika. Ito ay hindi labag sa kalooban ni Allah. Sa halip, makakatulong ito upang mas malalim nating maunawaan ang ating pananampalataya. Napakalaki ng autoridad ng isang leader ng relihiyon. Maging ang mga taong dating bumabatikos sa akin ay nanahimik. Ang unang klase ay nakakaantig. Habang pinapanood ko si Sheikh na nakatayo sa harap ng pisara at isinusulat ang mga katinig ng sulat diwa, hindi ko mapigilan ang pagluha. Ito pala ang ka. Ang hugis ng dila na dumidikit sa ngalangala. Napakasiyentipiko. Seryosong gumaya ang ibang matatanda. Ang pinakakapansin-pansin ay ang partisipasyon ng mga kababaihan. Ang mga ina na karaniwang walang pagkakataong mag-aral ay masigasig na natuto. Sinabi ng isang 40 taong gulang na babae na si Fatima, hindi ko man lang pinangarap na makapasok sa paaralang Pranses, pero mukhang kaya ko ito, dahil sarili nating wika. Isang linggo makalipas, isang himala ang nangyari. Sa sermon ng Biyernes, ipinakita ni Sheikh ang isang talata mula sa Quran na isinulat niya sa sulat diwa. Tingnan ninyo, ito ang Al-Fatiha na isinulat sa ating wika. Ngayon, ang ating mga anak ay makakapagdasal nang nauunawaan ang kahulugan, nagbulungan ang mga mananampalataya. Ang ilan ay nagulat, ang ilan ay naantig. Posible pala ito. Maiintindihan na rin ng anak ko ang Quran. Ngunit may ilang konserbatibong mananampalataya na tumutol. Ang Quran ay dapat basahin lamang sa Arabic.
Mahinahong sumagot si Sheikh. Siyempre, ang orihinal ay Arabic. Ngunit hindi ba't mas mahalaga na malaman ang kahulugan sa ating wika kaysa isaulo lang ito ng hindi naiintindihan? Sa Turkey at Indonesia, pinag-aaralan nila ang Quran sa kanilang sariling alpabeto. Malinaw ang kanyang lohika at unti-unting humina ang mga tumututol. Ang mas nakakagulat ay ang pagbabago sa mga bata. Sa klase ng Quran, kapag nagdidikta sila gamit ang sulat diwa, biglang tumaas ang kanilang pag-unawa. Ngayon ko lang nalaman, ang Rahman pala ay nangangahulugang maawain. Sigaw ng 10 taong gulang na si Ibrahim. Ang klase ng sulat diwa sa moske ay kumalat sa pamamagitan ng bibig. Nagsimulang dumating ang mga tao mula sa kalapit na mga komunidad para manood. Isang araw, 3 imam mula sa kabilang baryo ang dumating. Sheikh, gusto rin naming matutunan ang paraang ito. Gusto rin naming maintindihan ng aming mga anak ang kanilang pananampalataya. Tumingin sa akin si Sheikh at sinabing, si Sophie ang ating guro. Kung wala siya, imposible ito. Sa sandaling iyon, hindi na ako isang taksil. Kinilala na ako ng mga leader ng relihiyon, ngunit may mas nakakaantig na sandali. Isang gabi, pinuntahan ako ni Fatima. May dala siyang sulat na nakasulat sa sulat diwa. Ma'am, ako po ang nagsulat nito. Nang basahin ko ang sulat, napaiyak ako. Salamat kay Allah sa pagbibigay sa akin ng biyaya na makabasa. Ngayon, ako na rin ang magtuturo sa aking mga anak. Sa loob ng 40 kong taon, ngayon ko lang naisulat ang aking pangalan. Si Fatima. Nagulat ang asawa ko. Ang babaeng minamaliit niya dahil walang pinag-aralan ay nagsusulat na habang pinapanood ko ang mga pagbabagong ito, nakumbinsi ako, nasa tamang landas kami. Isang araw, tahimik na sinabi ni Sheikh, Sophie, anak, ikaw ang nagpapatuloy ng diwa ni Dr. Katipunan. Kung paanong nilikha niya ang alpabeto para sa kanyang mga kababayan, dinala mo naman ang alpabeto sa aming mga kababayan. Sobra naman po iyan, Sheikh. Hindi. Simula pa lang ito, kung loloobin ni Allah, ang maliit na ningas na ito ay lalaki pa, ang kanyang hula ay naging katotohanan. Pagkatapos ng suporta ni Sheikh, ganap na nagbago ang sitwasyon. Ang pinaka-nakakagulat ay ang pagbabago sa mga ina. Tuwing Huwebes ng hapon, puno ng kababaihan ang education hall ng mosque. Mula 20 hanggang 60 taong gulang, mga inang habambuhay na hindi marunong bumasa at sumulat ay dumating para matuto ng sulat diwa. Sa kanila, ang pinakamasigasig ay si Aisa Tu, 45 taong gulang, isang tindera ng gulay sa palengke. Ma'am, kailangan ko po talagang matuto. Lagi po akong naloloko sa pagnenegosyo dahil hindi po ako marunong bumasa ng mga numero. Si Aisa Tu ay mas masipag kaysa kanino man. Kahit pagod mula sa pagtitinda sa palengke, hindi nawawala ang kanyang focus. Pagkalipas ng 3 linggo, may isinulat si Aisa Tu sa papel na may nanginginig na mga kamay. Samba, ya ay beg na ala. Samba, anak ko, mahal ka ni nanay. Iyon ang pangungusap na kanyang isinulat. Ma'am, ako po. Ako po ba talaga ang nagsulat nito? Nagsimulang umiyak si Aisa Tu. Nagpunas din ng luha ang ibang kababaihan. 20 taon na ang nakalipas nang ipadala ko ang anak ko sa syudad para mag-aral. Pagkatapos noon, nawalan na kami ng komunikasyon. Gusto ko siyang sulatan, pero hindi ko kaya. At kung may matanggap man ako, hindi ko mababasa. Niyakap niya ang sulat sa kanyang dibdib. Ngayon, padadalhan ko na ng sulat ang anak ko. Sasabihin kong marunong na rin magsulat si nanay. Nang sumunod na linggo, nagdala ng magandang balita si Aisa Tu. Ma'am, ang sulat ay nakasulat sa Pranses, ngunit sa ibaba ay may nakasulat din sa sulat diwa. Ya ay, ja aksal nga ma. Nanay, nagulat po ako. Marunong na po kayong magsulat. Mag-aaral din po ako ng sulat diwa para makapagsulatan tayo. Ang kuwentong ito ay nagdulot ng malaking epekto sa mga kababaihan sa komunidad. Gusto ko ring sulatan ang anak ko. Puwede ko na rin kayang sulatan ang anak kong babae. Kaya ko na rin kayang magsulat ng listahan. Naging partikular na aktibo ang mga babaeng tindera sa palengke. Nagsimula silang mag-aral ng mga numero sa sulat diwa dahil sa dami ng kanilang nalugi dahil hindi marunong magbilang. Pagkalipas ng 2 buwan, isang kamangha-manghang pagbabago ang naganap. Isa-isang nagsulputan ang mga karatula sa palengke na nakasulat sa sulat diwa. Mga sariwang gulay,
ni Aisatu, tindahan ni Fatima. Noong una, may mga nangaasar. Ano yan? Kakaibang guhit? Ngunit buong pagmamalaki ang mga kababaihan. Pangalan ng tindahan namin. Sinulat namin. Marunong na rin kaming bumasa at sumulat ngayon. Ang mas nakakagulat ay nagsimula silang magpalitan ng mga tala sa sulat diwa. Isinusulat ang presyo ng mga bilihin, nagbabahagi ng mga recipe at nagsusulat pa ng mga love letter. Isang 50 taong gulang na si Binta ang nahihiyang umamin. Sa unang pagkakataon, sinulatan ko ng love letter ang asawa ko pagkatapos ng 30 taon naming kasal. Umiyak daw siya pagkabasa. Dahil sa mga pagbabagong ito, nagsimulang magbago rin ang isip ng mga kalalakihan. Nagsusulat na ang asawa ko, pero ako hindi. Pinipilit ako ng anak kong babae na mag-aral din. Sa huli, nagkaroon din ng klase para sa mga lalaki. Noong una, nahihiya sila dahil sa kanilang pride. Ngunit di nagtagal ay naging masigasig din sila. Ngunit ang tunay na revolusyon ay nagsimula sa ibang lugar. Isang araw, pinuntahan ako ni Aisatu kasama ang 10 iba pang babaeng tindera. Ma'am, nagpasya na po kami. Gagawa kami ng kooperatiba ng mga tindera sa palengke. At lahat ng transaksyon ay itatala namin sa sulat diwa. Nagulat ako at nagtanong, kooperatiba? Posible po ba iyon? Bakit hindi? Marunong na rin kaming magsulat ngayon. Hindi nyo alam kung gaano kami kadalas na loko ng mga middleman. Ngayon, kami na mismo ang magsusulat ng aming mga libro. Sumingit si Fatima. Tama, kahapon, nagbenta ako ng 100 kilong patatas, pero sabi ng middleman 50 kilo lang daw ang binili niya dahil walang ebidensya, wala akong nagawa. Matibay ang desisyon ng mga kababaihan. Isang linggo makalipas, opisyal na inilunsad ang kooperatiba ng mga babaeng tindera sa Tiaroye. Ang unang pulong ay nakakaantig. 30 babae ang nagtipon at isinulat ang minutes ng meeting sa sulat diwa. Petsa ngayon, Dong, 24 point, Inga Dumalo, Aisatu Fatima Mariam. Agenda, pagbili ng sama-sama at pag-uusap sa preso na kipagbebenta. Pagkatapos ng pulong, sinabi ni Aisatu, 40 taon na akong nagtitinda pero ngayon lang ako nakaramdam ng ganitong pagmamalaki. Sa wakas, pakiramdam ko kami na ang may kontrol. Mabilis kumalat ang balita. Nagsimulang dumating ang mga kababaihan mula sa kalapit na mga komunidad. Gusto rin po naming matuto ng sulat diwa. Paano po sumali sa kooperatiba? Sa loob ng isang buwan, umabot sa 100 ang miyembro at isang kamanghamanghang bagay ang nangyari. Tumawag ang isang malaking kumpanya ng distribusyon. Gusto naming makipag-direct deal sa kooperatiba ng mga babae sa Tiaroye. Kahanga-hanga ang inyong sistematikong pag-iingat ng tala. Dahil direkta na ang transaksyon at wala ng middleman, dumoble ang kanilang kita. Ang kwentong tagumpay na ito ay naging pambansang balita. Nailathala ito sa dyaryo na may titulong Ang Himala ng mga babaeng hindi marunong bumasa at sumulat, ngunit may mas nakakaantig na sandali. Isang gabi, isang 60 taong gulang na lola, si Lola Ndeye ang nagdala ng sulat na may nanginginig na mga kamay. Ma'am, ako po ang nagsulat nito. Nang buklatin ko ang sulat, napaiyak ako. Anak ko, marunong na rin magsulat si nanay. Ang nanay na umiyak lang sa airport, 40 taon na ang nakalipas noong umalis ka papuntang Pransya, ngayon ay nagsusulat na sa'yo. Miss na kita, anak ko. Nanay mo, Ndeye. Humikbi si Lola Ndeye. Naging doktor daw ang anak ko sa Paris, pero hindi man lang ako nakapagpadala ng maayos na sulat. Ngayon maipapahayag ko na ang nararamdaman ko. Pagkalipas ng 2 linggo, umuwi sa Senegal ang anak ni Lola Ndeye sa airport. Nang makita niya ang kanyang ina at ang sulat na nakasulat sa sulat diwa, lumuhod daw siya. Nanay, patawarin niyo po ako. Nahihiya po ako sa sarili ko na minamaliit ko kayo dahil hindi kayo marunong bumasa at sumulat. Habang dumarami ang mga kuwentong tulad nito, tumaas ang kumpiyansa ng mga kababaihan. Isang araw, gumawa ng isang malaking anunsyo si Aisatu. Dadalo kami sa pulong ng komunidad. Dahil ngayon, kaya na naming basahin ang minutes ng meeting. Ang pulong ng komunidad ay tradisyonal na para sa mga lalaki lamang. Nagulat ang mga lalaki sa hiling ng mga kababaihan. Anong gagawin ng mga babae sa pulong? Ngunit nagsalita si Sheikh.
Bakit hindi? Sinumang marunong bumasa at sumulat ay may karapatang lumahok. Ang unang pulong ng komunidad na may partisipasyon ng mga babae, isang makasaysayang sandali. Tumayo si Aisatu at nagsalita. Gusto ko pong magmungkahi tungkol sa pagpapabuti ng kalinisan sa palengke. Narito po ang ulat na aking ginawa. Nagulat ang mga lalaki nang makita ang ulat na maayos na nakasulat sa sulat diwa. Kayo ba talaga ang gumawa nito? Opo, kami mismo ang nagsaliksik at nag-ayos. Kaya na namin ngayon. Mula noon, naging mas masigla ang mga pulong. Dahil sa partisipasyon ng mga kababaihan, mas maraming opinyon ang lumabas at naging mas makatwiran ang mga desisyon. Ngunit may mga puwersang hindi natuwa sa pagbabagong ito. Muling lumitaw ang gurong Pranses na si Ndiaye. Lahat ng ito ay dahil sa sulat diwa na yan. Nawalan na ng modo ang mga babae. Ngunit hindi na nanahimik ang mga kababaihan. Hindi kami nawalan ng modo. Nagising kami. Tao rin kami at may karapatang matuto. Buong tapang na sinabi ni Fatima. Ang Pranses ay isang bilangguan na kumulong sa amin. Pero ang sulat diwa ang nagpalaya sa amin. Hindi na kami babalik doon. Walang masabi si Nandiaye at umalis. Nang gabing iyon, nagkaroon ng pagdiriwang ang mga kababaihan. Tumayo si Aisatu at nagsalita. Isang taon lang ang nakalipas, hindi tayo marunong bumasa at sumulat. Pero ngayon, iba na. Nakikipag-usap tayo sa mundo gamit ang ating mga isinulat. Lahat ng ito ay dahil kay Ma'am Sophie at sa sulat diwa. Nagpalakpakan ang lahat. May isang nagsimulang kumanta. Isang tradisyonal na awiting Wolof ngunit binago ang mga titik. Sulat diwa, salamat. Nagbigay ka sa amin ng liwanag. Ngayon, kaya na naming isulat ang aming puso, ang aming isipan. Sumunod ang lahat sa pagkanta at pagsayaw. Habang pinapanood ko sila, naisip ko, ito siguro ang pangarap ni Dr. Katipunan. Isang mundo kung saan malayang na ipapahayag ng mga tao ang kanilang saloobin. Kinabukasan, isang kamanghamanghang balita ang dumating. Bibisitahin daw ng presidente ng Senegal ang aming komunidad. Nagkagulo ang komunidad sa balita ng pagbisita ng presidente. Hindi ito opisyal na ischedule, ngunit may nagparating daw sa kanya ng aming kwento. Sa araw ng pagbisita, may isang espesyal na banner na nakasabit sa pasukan ng komunidad. Isang welcome message na nakasulat sa sulat diwa. Dalganal Egg Jam, MR, President. Maligayang pagdating, Ginoong Presidente. Nang unang dumating ang mga security, nagtaka sila. Ano ito? Chinese ba? Buong pagmamalaki na sumagot si Aisatu. Sulat diwa po, wika namin. Sinulat namin. 10:00 ng umaga, dumating ang sasakyan ng presidente. Si Presidente Ndiaye, nasa mga huling taon ng kanyang 50s, ay isang elitistang nag-aral sa Pransya. Bumaba siya sa sasakyan at huminto nang makita ang banner. Sino ang nagsulat nito? Kami po, Ginoong Presidente. Lumapit ang mga babaeng tindera. Tumingin ang presidente na parang hindi makapaniwala. Talaga? Kayo mismo? Lumapit ang 8 taong gulang na si Mariam. May hawak siyang sulat. Presidente Lolo, ito po ang sulat na ginawa ko. Babasahin ko po para sa inyo. Binasa ni Mariam sa malinaw na boses. Mahal na Presidente Lolo, marunong na po kaming sumulat ngayon, pati si Nanay at si Lola. Masaya po kaming isulat ang aming wika sa sulat diwa. Dati po umiiyak kami dahil mahirap ang Pranses, pero ngayon po, nakangiti na kami habang nag-aaral. Naging seryoso ang mukha ng presidente. Gaano ka nakatagal nag-aaral? 2 buwan po. Sa loob ng 2 buwan, kaya mo nang sumulat ng ganito? Lumapit si Sheikh. Ginoong Presidente, tingnan niyo po mismo kung gaano kabilis matuto ang mga bata. Nagsimula ang isang impromptu demonstration. Isang batang hindi pa nakakakita ng sulat diwa ang tinawag at tinuruan. Ito ay ang tunog kapag malaki ang bukas ng bibig. Pagkalipas ng 15 minuto, nang maisulat ng bata ang kanyang pangalan, nabigla ang presidente. Posible ba ito? Lumapit ako at nagpaliwanag. Ginoong Presidente, ang sulat diwa ay isang siyentipikong alpabeto. Dinisenyo ito para madaling matutunan ng lahat. Ito po ang kasangkapan na kailangan ng ating mga anak. Nagtanong ang presidente. Kayo pala si Dr. Sophie Mbenga? Narinig kong taksil ka raw sa Paris. Hindi po ako taksil. Hinanap ko lang po ang daan para sa ating mga anak. Sumingit si Aisatu.
Ginoong Presidente, pwede po ba naming ipakita ang aming mga libro? Muling nagulat ang Presidente nang makita ang mga libro ng kooperatiba na nakasulat sa Sulat Diwa. Kayo ba mismo ang nagsulat nito? Opo, ngayon po, hindi na kami naloloko. Dahil lahat ay aming itinatala. Matagal na tinitigan ng Presidente ang mga libro at bigla siyang nagtanong, pwede bang isulat ang Pranses gamit ang Sulat Diwa na ito? Siyempre po, agad kong isinulat. Bonjour, Monsieur le Président. Kahanga-hanga. Talagang kaya nitong ipahayag ang lahat ng tunog. Pagkatapos ng pag-iikot, nagbigay ng isang impromptu na talumpati ang presidente sa community hall. Ngayon, ako ay nagulat. Ang bagay na hindi natin nagawa sa loob ng 11 taon ay nagawa ninyo sa loob lamang ng ilang buwan. Tumahimik ang lahat. Akala ko, ang edukasyon sa Pranses ang tanging daan. Nagkamali ako. Ang layunin ng edukasyon ay maghatid ng kaalaman, hindi ipilit ang isang partikular na wika. Sandaling huminto ang presidente at nagdeklara. Pag-aaralan ng gobyerno ang edukasyon gamit ang Sulat Diwa. Ang lahat ng mamamayan ng Senegal ay may karapatang maturuan sa kanilang sariling wika. Sumabog ang palakpakan. Nag-iyakan at nagyakap ang mga kababaihan. Ngunit maingat na idinagdag ng presidente, siyempre, malaki ang magiging tututol ang Pransya at ang mga elitista dito sa ating bansa. Ngunit kailangan ng pagbabago. Bago umalis, tahimik na sinabi sa akin ng presidente, Dr. Mbenga, binuksan mo ang kahon ni Pandora. Hindi na ito maibabalik. Hindi po ako nagsisisi, Ginoong Presidente, ako rin. Kung ito ang tamang daan, dapat nating lakbayin ito ng sama-sama. Pagkaalis ng presidente, dumagsa ang media. Talaga bang sinuportahan ng presidente ang edukasyon sa Sulat Diwa, isang bagong solusyon sa problema ng illiteracy? Sa isang gabi, ang aming komunidad ay naging sentro ng atensyon ng buong bansa. Kinabukasan, gaya ng inaasahan, nagsimula ang pagtutol. Naglabas ng isang kagyat na pahayag ang embahador ng Pransya. Hindi namin papayagan ang anumang pagtatangka na sirain ang espesyal na relasyon ng Senegal at Pransya. Nagsipag-alsa rin ang mga elitistang Francophone. Sumuko ang presidente sa populismo. Sinisira ba niya ang pagkakakilanlan ng Africa gamit ang isang alpabetong Asyano? Ngunit iba ang reaksyon ng masa. Dumagsa ang mga tanong mula sa ibang rehiyon. Padalhan niyo rin po kami ng guro ng Sulat Diwa. Gusto rin naming matuto ang aming mga anak. Naging partikular na malakas ang reaksyon mula sa mga probinsya at mahihirap na lugar. Tumawag ang opisina ng presidente. Dr. Mbenga, nais po kayong makausap ng presidente para pag-usapan ang mga konkretong plano. Nagtungo ako sa kabisera na may kaba sa dibdib. Ang maliit na apoy na nagsimula sa isang maliit na komunidad ay malapit ng kumalat sa buong bansa. Ngunit ang tunay na laban ay magsisimula pa lamang. Ang pulong sa palasyo ng presidente ay nagsimula sa gitna ng matinding tensyon. Naroon ang ministro ng edukasyon, ministro ng kultura, at maging ang ministro para sa mga usaping Francophone, Dr. Mbenga, alam mo ba kung gaano kalaking kaguluhan ang idinudulot ng iyong sinimulan? Tanong ng ministro ng edukasyon na si Nandoye sa malamig na boses. Ganun ba kalaking problema na natututo ang mga bata? Hindi iyon ang problema. Ang relasyon sa Pransya, ang 16 taong sistema ng edukasyon. Lahat ng ito ay nayayanig. Inilabas ng ministro ng usaping Francophone na si Diouf ang isang dokumento. Ito ay opisyal na liham mula sa gobyerno ng Pransya. Kung gagawin nating opisyal ang edukasyon sa Sulat Diwa, ititigil daw nila ang taunang tulong na 500 milyong euro para sa edukasyon. 500 milyong euro. 30% ng budget sa edukasyon ng Senegal, hindi lang iyan. Idinagdag ni Andoye. Tatanggi raw ang mga universidad sa Pransya na tumanggap ng mga estudyanteng taga-Senegal. Mawawala ang pagkakataon nating mag-aral sa ibang bansa, isang mabigat na katahimikan. Nagsalita ang presidente. Gayunpaman, hindi nagbabago ang katotohanan na 70% ng ating mamamayan ay hindi marunong bumasa at sumulat. Dr. Mbenga, ang iyong paraan ba ay tunay na solusyon? Opo, Ginoong Presidente. Sa loob ng 3 buwan, magkakaroon sila ng batayang literasya, isang bagay na inaabot ng 3 taon sa Pranses. Pero maihihiwalay tayo sa internasyonal na komunidad, nag-aalalang sabi ni Diouf. Biglang nagsalita ang ministro ng kultura
na Sicilia. Sandali. Bakit ba tayo laging nag-aalala sa sasabihin ng Pransya? Mahigit 60 taon na tayong malaya. Sila, kailangan nating harapin ang realidad, saway ni Nandoya. Realidad? Ang realidad ay karamihan sa ating mga mamamayan ay hindi marunong bumasa't sumulat. Hindi ba iyon ang tunay na realidad? Itinaas ng presidente ang kanyang kamay. Simulan natin bilang isang pilot project. Gawin natin ang edukasyon sa sulat diwa sa ilang rehiyon at tingnan natin ang resulta. Ngunit agad na naramdaman ang panggigipit ng Pransya. Kinabukasan, inanunsyo ng mga kumpanyang Pranses ang pag-aaral muli sa kanilang mga pamumuhunan sa Senegal. Itinaas ng mga bangkong Pranses ang interes sa pautang. Nahati rin ang media. Diaryong Le Soleil, pagbawi sa dangal ng lahi. Le Monde d'Afrique, isang padalos-dalos na eksperimento na naglalagay sa bansa sa panganib. Isang linggo makalipas, isang mas malaking insidente ang naganap. Hindi isinama ang Senegal sa West African Francophone Summit. Ang bansang nag-aaral na gawing opisyal na alpabeto ang sulat diwa ay walang karapatan bilang miyembro ng Francophonie. Isang direktang babala mula sa presidente ng Pransya. Lumakas din ang pagtutol sa loob ng bansa. 10,000 guro ng Pranses ang nagprotesta sa mga kalsada. Huwag niyong agawin ang aming trabaho. Ang sulat diwa ay isang cultural imperialism. Sinunog ng ilang marahas na nagprotesta ang aking larawan. Kasama ang mga placard na may nakasulat na taksil na Sophie. Ngunit may mga hindi inaasahang kaalyado na dumating. Ang mga ministro ng edukasyon mula sa Mali, Burkina Faso at Niger ay bumisita sa Senegal. Interesado rin kami sa edukasyon sa sulat diwa. Natatakot sa panggigipit ng Pransya? Matagal na kaming ganyan. Ang sinabi ng ministro ng Mali ay kapansin-pansin. Ang Pranses ay hindi nagbuklod sa amin. Ito ay isang kasangkapan na nagbukod sa karamihan, oras na para magbago. Ang kanilang suporta ay nagbigay ng malaking lakas. May isa pang sorpresa, nagsimulang magpakita ng interes ang World Bank at UNESCO. Kung mapapatunayan ang epekto ng proyektong pagpuksa sa illiteracy gamit ang sulat diwa, handa rin kaming sumuporta. Nagsimulang magbago ang takbo ng internasyonal na tulong na dating nakasentro lamang sa Pransya, at saka nangyari ang isang mapagpasyang insidente. Ang mga kabataang nagtatrabaho sa isang malaking kumpanyang Pranses ay sabay-sabay na tinanggal ang dahilan. Suporta sa edukasyon sa sulat diwa. Nag-alsa ang mga galit na mamamayan. Gusto namin ng tunay na kalayaan. Kalayaan na matuto sa sarili naming wika. Nakakagulat na marami sa mga nagprotesta ay mga estudyante sa universidad. Mga elitistang nag-aral sa Pranses. Kinuha ng estudyante ng medisina na si Alio ang mikropono. Nag-aral ako ng medisina sa Pranses. Ngunit karamihan sa aking mga pasyente ay hindi marunong mag-Pranses. Ano ang silbi ng isang doktor na hindi makausap ang kanyang pasyente? Sumigaw din ang estudyante ng abogasya na si Awa. Ang batas ay nakasulat sa Pranses, ngunit hindi ito mabasa ng mga mamamayan. Katarungan ba iyon? Ang partisipasyon ng mga batang elitista ay nagpabago sa sitwasyon. Naglabas ng isang kagyat na pambansang pahayag ang presidente. Mga kababayan, nasa sangandaan tayo. Pipiliin ba natin ang madaling daan o ang tamang daan? Sandali siyang huminto at nagpatuloy. Hindi ko malilimutan ang mga mata ng mga bata sa Tiaroye na unang nagsulat gamit ang sulat diwa. Iyon ang ating kinabukasan. Kaya, opisyal na tinatanggap ng gobyerno ang edukasyon sa sariling wika gamit ang sulat diwa bilang isang patakaran. Patuloy nating ituturo ang Pranses, ngunit uunahin nating linangin ang literasya sa sariling wika, isang makasaysayang deklarasyon. Agad na itinigil ng Pransya ang lahat ng tulong, ngunit hindi umatras ang presidente. Mas gugustuhin nating maging mahirap ngunit malayang mamamayan. Mas mabuti ang gising ngunit mahirap kaysa sa mangmang ngunit mayaman. Nang gabing iyon, nakatanggap ako ng tawag mula sa palasyo. Dr. Mbenga, ngayon na talaga ang simula. Ihanda mo ang pambansang edukasyon sa sulat diwa. Nanginginig na sumagot ako. Opo, ihahanda ko po. Pagkababa ko ng telepono, tumingin ako sa labas. Kumikinang ang mga ilaw ng Dakar. Ang maliit na apoy na nagsimula sa isang maliit na komunidad ay malapit nang magliwanag sa buong bansa.
Malakas ang panggigipit ng Pransya, ngunit mas matibay ang aming determinasyon. Nang itigil ng Pransya ang tulong, naharap ang Senegal sa isang malubhang krisis sa pananalapi. 30% ng budget sa edukasyon ang nawala. Ngunit isang hindi inaasahang tulong ang dumating. Isang umaga, tumawag ang Embahada ng Pilipinas. Doctor, Embenga, nais po kayong makausap agad ng gobyerno ng Pilipinas. Pagdating ko sa embahada, mga hindi pamilyar na mukha ang naghihintay. Mga opisyal mula sa Kagawaran ng Edukasyon ng Pilipinas, Kagawaran ng Ugnayang Panlabas, at, nakakagulat, mga kinatawan mula sa malalaking korporasyon. Magandang araw po. Ako po si Undersecretary Ana Reyes mula sa Kagawaran ng Edukasyon ng Pilipinas, sangay para sa pakikipagtulungan sa Africa. Sandali, Ana Reyes. Ang pangalan ay pamilyar kay Dr. Elena Reyes na nakilala ko sa Singapore. Kayo po ba ay kaano-ano ni Dr. Elena Reyes? Ngumiti si Yusek. Reyes. Nagpasya ang gobyerno ng Pilipinas na bigyan ng buong suporta ang proyekto ng edukasyon sa Sulat Diwa sa Senegal. Hindi ako makapaniwala at nagtanong, talaga po, bakit? Bakit niyo po kami tinutulungan? Ipinaliwanag ng opisyal mula sa DFA, ang Sulat Diwa ay hindi lamang para sa mga Pilipino. Ito ay isang pandaigdigang pamana na dapat ibahagi. Kung ang isang yamang pangkultura ng sangkatauhan tulad ng Sulat Diwa ay makakatulong sa pagpuksa ng illiteracy sa Africa, iyon ang tunay na pagsasakatuparan ng pangarap ni Dr. Katipunan. Lumapit ang isang kinatawan mula sa Ayala Corporation. Magbibigay po kami ng 100,000 tablet para sa edukasyon sa Sulat Diwa. Espesyal na idinisenyo para gumana kahit walang kuryente o internet. Sumunod ang kinatawan mula sa Meralco. Kami naman po ang magbibigay ng mga solar charging system para maging posible ang digital education kahit saan sa Africa. Ang San Miguel, SM, at iba pang malalaking kumpanya sa Pilipinas ay sunod-sunod na nangako ng tulong. Ngunit ang pinakakapansin-pansin ay mula sa isang tech startup na Talatech. Ibibigay po namin ng libre ang aming AI translation system. Kaya nitong isalin at isulat sa Sulat Diwa ang lahat ng wika sa Senegal tulad ng Wolof at Fula. Napaiyak ako. Iniwan kami ng Pransya, ngunit inabot ng Pilipinas ang kanilang kamay. Bakit? Bakit niyo po ito ginagawa? Magiliw na sinabi ni Yusek. Reyes. Minsan din pong naging 80% ang illiteracy rate sa Pilipinas. Ngunit dahil sa aming mga sistema ng pagsulat at edukasyon, mabilis naming nalampasan ito. Gusto naming ibahagi ang karanasang iyon. Isang linggo makalipas, 100 voluntaryong guro mula sa Philippine Normal University ang dumating. Naalala ko ang interview sa isang guro bago umalis sa NAIA. Nakakaiyak isipin na ang Sulat Diwa na nilikha para sa mga Pilipino ay gagamitin sa Africa makalipas ang ilang dekada. Ito ang tunay na Pinoy pride, hindi ba? Pagdating sa Senegal, agad na ipinakalat ang mga gurong Pilipino. Ang pinakamasigasig sa kanila ay isang retiradong guro, Signang Teresita Cruz. Sa edad na 65, nagboluntaryo pa rin siya. 40 taon akong nagturo ng pagbasa at pagsulat sa Pilipinas. Ngayon, gusto kong ibahagi ito sa mundo. Naging mahusay si Geneng Cruz sa pagtuturo sa mga matatanda. Ang Sulat Diwa ay madaling matutunan kahit may edad na. Ganyan po ito dinisenyo. Ang dedikasyon ng mga gurong Pilipino ay nakaantig sa mga lokal. Kahit pagod sa init, kahit hindi magkaintindihan sa wika, hindi sila sumuko. Naging tanyag ang kwento ng batang guro na si Lenny Santos. Nagka-malaria siya at na-ospital, ngunit gumagawa pa rin ng mga materyales sa pagtuturo mula sa kanyang kama. Kailangan kong tuparin ang pangako ko sa mga bata. Bukas, may bago kaming letrang pag-aaralan. Dahil dito, nagbago rin ang pananaw ng mga taga-Senegal. Gusto talaga kaming tulungan ng mga Pilipino. Iba sila sa mga Pranses, iginagalang nila kami. Naging praktikal din ang suporta ng mga kumpanyang Pilipino. Sa mga tablet mula sa Agila Tech, isang fictional tech company, natuto ang mga bata ng Sulat Diwa na parang naglalaro. Isang app kung saan lumalabas ang isang bilog kapag may tunog na O at isang guhit kapag may tunog na E. Masayang ginamit ito ng mga bata sa probinsya. Wow! Lumalabas sa screen ang isinulat ko.
Ang BDO Unibank naman ay nag-alok ng isang mas malaking suporta. Gumawa sila ng mga passbook na nakasulat sa sulat diwa. Ngayon maaari na kayong magtransaksyon sa bangko. Isulat nyo lang sa sulat diwa. Ang mga taong dating hindi marunong bumasa at sumulat ay nagkaroon ng sarili nilang bank account. Ang Viber Philippines ay gumawa ng isang messenger app. Viber Senegal ang pangalan nito, kung saan maaari silang mag-usap sa wall of gamit ang sulat diwa. Agad itong umabot sa 1 milyon downloads. Nag-message ako kay nanay, kaya na rin daw, basahin ni Lola ang message. Dumami ang komunikasyon sa pagitan ng mga pamilya. Naging sistematiko rin ang suporta ng gobyerno ng Pilipinas. Sabay-sabay na binuksan ang 10 sentrong katipunan katumbas ng sedyong hakdang sa iba't ibang lungsod. Dumalo mismo ang Ministro ng Edukasyon ng Pilipinas sa pagbubukas. Ang sulat diwa ay isang yaman ng sibilisasyon. Ngayon, ibinabahagi namin ang yamang ito sa Senegal. Ang pinaka-nakakaantig na sandali ay ang pagbisita ng Presidente ng Pilipinas sa Senegal. Ang mga batang sumalubong sa airport ay may hawak na mga placard na nakasulat sa sulat diwa, maligayang pagdating, Presidente ng Pilipinas. Salamat, sulat diwa. Niyakap ng Presidente ng Pilipinas ang bawat bata habang nagpupunas ng luha. Kung nakikita lang ito ni Dr. Katipunan, siguradong matutuwa siya. Sa summit, isang malaking alok ang ginawa ng Presidente ng Pilipinas. Sa susunod na 10 taon, maglalaan kami ng $100 milyong bawat taon para sa edukasyon sa sulat diwa. Walang kondisyon. Ang gusto lang namin ay masayang matuto ang mga bata na antig ang Presidente ng Senegal. 60 taon kaming sinakop ng Pransya, ngunit sa loob lamang ng 1 taon, pinalaya kami ng Pilipinas. Ang kasunduan sa kooperasyon sa edukasyon sa sulat diwa na nilagdaan ng 2 pangulo ay naging isang makasaysayang dokumento. Ngunit ang pinakamalaking pagbabago ay nasa puso ng mga tao. Ang sinabi ng tindera sa palengke na si Aisa Tu nang makilala niya ang embahador ng Pilipinas ay kapansin-pansin. Ang ibinigay ng Pilipinas ay hindi pera o makina. Binigyan nila kami ng pag-asa. Ang pag-asa na kayarin namin. Dahil sa suporta ng Pilipinas, lumipad ang edukasyon sa sulat diwa sa Senegal. Sa loob ng 6 na buwan, umabot sa 1 milyon ang nag-aaral at sa 1 taon, 3 milyon na ang marunong bumasa at sumulat sa sulat diwa. Maging ang media sa Pransya ay hindi na ito maitatanggi. Le Monde, ang himala ng Pilipinas sa Africa. Le Figaro, ang pangarap ni Katipunan, natupad sa Africa pagkatapos ng 70 taon. Minsan, naiisip ko, kung walang tulong mula sa Pilipinas, ano kaya ang nangyari? Baka sumuko na kami sa panggigipit ng Pransya. Ngunit binigyan kami ng Pilipinas ng lakas ng loob na kahit ang isang maliit na bansa ay kayang gumawa ng malalaking bagay, na ang isang alpabeto ay kayang magpabago ng mundo. At ang tunay na tulong ay hindi pananakop, kundi sabay na pag-unlad. Ang tagumpay ng Senegal ay yumanig sa buong West Africa. Ang unang nag-react ay ang kalapit na bansang Mali. Personal na dumating sa Dakar ang Ministro ng Edukasyon ng Mali na si Keita. Gusto rin naming gamitin ang sulat diwa. Hindi kami makapaniwala na may paraan na palang isulat ang wikang Bambara. Dinala ko siya sa Tiaroye. Nagulat si Ministro Keita nang mapanood ang klase sa loob lamang ng 1 oras na isulat na ng mga bata ang kanilang pangalan. Nagsulat ng 1 tula sa pisara ang 10 taong gulang na si Fatoumata sa wikang Bambara. Inihanda niya ito para sa bisita mula sa Mali. Ay Bora Mali, Anbikano, galing ka sa Mali, mahal ka namin. Tumulo ang luha mula sa mga mata ni Ministro Keita. Ang aming wika, may letra na. 1 linggo makalipas, nagkakaisang inaprubahan ng parlamento ng Mali ang paggamit ng sulat diwa. Wala kaming pakialam sa sasabihin ng Pransya. Mas mahalaga ang kinabukasan ng aming mga anak. Sumunod ang Burkina Faso. Mas naging agresibo ang bansang ito. Nagtayo sila ng isang malaking sentro ng edukasyon sa sulat diwa sa kabisera, ang Ouagadougou. Nang dumalo ako sa pagbubukas, isang kamangha-manghang tanawin ang aking nakita. Mahigit 1,000 tao ang nagtipon at isinusulat ang kanilang pambansang awit sa sulat diwa. Ditanye, Faso Bene, Ditanye, aming bayan. Umiyak ang mga tao habang pinapanood ang kanilang pambansang awit na nakasulat sa sariling wika.
Pagkatapos ng 60 taon ng kalayaan, ngayon lang ito nangyari. Naisulat natin ang ating pambansang awit sa sarili nating wika. Mas dramatiko ang pagbabago sa Ghana. Isang bansang gumagamit ng Ingles, ngunit 70% ng populasyon ay nagsasalita ng Twi. Personal na nagdeklara ang presidente ng Ghana. Mahalaga ang Ingles, ngunit kailangan muna nating matutong bumasa at sumulat sa ating sariling wika. Ang sulat diwa ang magiging tulay. Pagkalipas ng 6 na buwan, isang kamanghamanghang bagay ang nangyari. Sa pulong ng mga ministro ng edukasyon ng African Union, isang makasaysayang desisyon ang ginawa. Kinikilala ang sulat diwa bilang opisyal na alpabeto para sa pagsulat ng mga katutubong wika sa Africa. Sa 54 na miyembrong bansa, 25 ang singsumang-ayon. Tumutol ang Pransya at ilang bansang Arabo, ngunit hindi nila napigilan ang agos. Nagbigay ng talumpati ang kinatawan ng Egypt. Sapat na ang alpabetong Arabo. Bakit kailangan nating gumamit ng alpabetong Asyano? Tumayo ang kinatawan ng Rwanda. Gusto namin ng alpabetong pinili namin, hindi ipinilit sa amin. Walang pumilit sa amin na gamitin ang sulat diwa. Kami ang pumili nito. Sumabog ang palakpakan. Sumali rin ang Nigeria. Nang kumilos ang higanting bansang may 200 milyong populasyon, ganap na nagbago ang sitwasyon. May kakaibang diskarte ang Nigeria. Gumawa sila ng mga paraan ng pagsulat sa sulat diwa para sa bawat pangunahing wika tulad ng Hausa, Yoruba at Igbo. Isang alpabeto, kayang isulat ang 300 wika. Iyon ang slogan ng kagawaran ng edukasyon ng Nigeria. Ang pagbabago sa mga mahihirap na lugar sa Lagos ay partikular na nakakaantig. Ang mga batang namumulot ng basura ay nagsimulang matuto ng sulat diwa. Ang kwento ng 2 anyos na si Emmanuel ay naging laman ng balita sa buong mundo. Ngayon, kaya ko nang isulat ang aking mga pangarap. Gusto kong maging doktor. Nagulat ang mundo nang ilabas ang talaarawan ni Emmanuel na nakasulat sa sulat diwa. Namulot na naman ako ng basura ngayon, pero iba na. Dahil marunong na akong sumulat. Darating ang araw na babasahin ko ito habang nakangiti. Ang partisipasyon ng South Africa ang naging mapagpasya. Nang kumilos ang pinakamalaking ekonomiya sa Africa, napansin ito ng buong kontinente. Kami ay isang bansang may 11 opisyal na wika. Ang sulat diwa ang kasangkapan na gagawing pantay-pantay ang lahat ng wikang ito. Ang mga wikang Bantu, Xhosa at Zulu ay nagsimulang isulat sa sulat diwa. Ang pinakakapansin-pansin ay ang unang Sulat Diwa African Literature Prize. Nakakagulat na mahigit 5,000 obra ang isinumite. Ang nanalong Grand Prize ay isang tula ng isang dalagita mula sa Mali, si Aminata, sa ilalim ng puno ng baobab. Sa ilalim ng puno ng baobab, ang mga kuwento ni nanay hindi ko na malilimutan dahil isinulat ko sa sulat diwa. Kahit umihip ang hangin, kahit bumuhos ang ulan, ang aking mga letra ay mananatili. Ang aming kwento ay magpakailanman. Sa seremonya, hindi ko malilimutan ang sinabi ni Aminata. Hindi ko kayang isulat ang kwento ni Lola sa Pranses. Pero sa sulat diwa, pati ang boses ni Lola ay kaya kong isama. Nakakagulat din ang ulat ng WHO. Ang mga health indicators sa mga lugar na may edukasyon sa sulat diwa ay bumuti ng malaki. Dahil nababasa na ng mga tao ang mga tagubilin sa gamot at mga paalala sa kalinisan. Ang pagpuksa sa illiteracy ay nagpabuti rin sa kalusugan. Malaki rin ang epekto sa ekonomiya. Ayon sa ulat ng World Bank, 1 taon matapos ipakilala ang sulat diwa, tumaas ng 15% ang GDP ng mga rehiyon. Ang pagpuksa sa illiteracy ay pag-unlad ng ekonomiya. Naging usap-usapan din ang pagbisita ni Bill Gates sa Senegal. Ang bagay na sinubukan ng Microsoft gawin sa loob ng 20 taon ay nagawa ng sulat diwa sa loob ng 2 taon. Ito ang tunay na inobasyon. Agad siyang nangako ng $1 bilyong na tulong. Ngunit ang pinakamalaking pagbabago ay ang pagpapahalaga sa sarili ng mga tao. Hindi na sila mga mangmang. Sila ay mga mamamayang marunong bumasa at sumulat. Ang sinabi ng 80 taong gulang na si Lola Toumani ang kumakatawan sa lahat. Buong buhay akong umasa sa iba. Ngayon, kaya ko nang mag-isa. Pakiramdam ko, ngayon lang ako naging tao. Sa loob ng 2 taon,
milyong tao sa 15 bansa sa Africa ang natutong bumasa at sumulat sa sulat diwa. Tinawag ito ng UNESCO na pinakamalaking revolusyon sa edukasyon ng ika-21 siglo. Maging ang Le Monde ng Pransya ay umamin. Ang bagay na hindi namin nagawa sa loob ng 60 taon ay nagawa ng maliit na alpabeto mula sa Pilipinas, oras na para aminin. Natagpuan na ng Africa ang sarili nitong landas. Minsan bumibisita ako sa Tiaroye, sa silid-aralan kung saan ginanap ang unang klase. Ngayon ay nag-aaral na ang mga bata gamit ang mga tablet. Puno pa rin ng sulat diwa ang pisara at mas nagniningning ang mga mata ng mga bata. Ma'am, nagsusulat na po ako ng libro. Ipinakita ni Pape ang kanyang manuskrito na may pagmamalaki. Kwento po ng aming komunidad, nagsimula po ito sa araw na nakilala namin ang sulat diwa. Ito ang kinabukasang pinangarap namin. Ang Africa na may sariling boses. At ang simula nito ay mga simpleng bilog at guhit. Ang sulat diwa, sa wakas, dumating ang araw na iyon. Ang aking pagkakataon na magsalita sa UN General Assembly, New York, UN Headquarters. Sa harap ng mga kinatawan mula sa 193 bansa, nanginginig ang aking mga binti, ngunit sa likod ko ay may mga mas espesyal na tao. Ang mga bata mula sa Tiaroye. Ngayon, nakatayo ako rito hindi bilang isang lingwista, kundi bilang isang saksi sa isang himala. Umalingaw-ngaw ang aking boses sa bulwagan. Ang sinimulan namin 3 taon na ang nakalipas sa isang maliit na komunidad sa Senegal, kasama ang 20 bata ay nagpabago na ngayon sa buhay ng 100 milyong tao. Lumitaw sa screen ang mga estatistika. Una, 15 bansa ang gumagamit ng sulat diwa sa edukasyon. Pangalawa, 100 milyong tao ang nagkaroon ng batayang literasiya. Pangatlo, ang illiteracy rate ay bumaba mula 70% patungong 100%. Pang-apat, tumaas ng 300% ang literasiya sa mga kababaihan. Hindi kayang ipaliwanag ng mga numero lamang. Kaya may inihanda ako. Ngayon, pakinggan natin mismo ang mga boses ng buhay na binago ng sulat diwa. Ang una ay si Aisha, na ngayon ay 18 na taong gulang na. Tumayo si Aisha sa harap ng mikropono. Ang dating mahiyain na batang babae ay isa ng kumpiyansang dalagita. Magandang araw po. Ako po si Aisha mula sa Uganda. Nakakagulat na bumati siya sa Tagalog at nagpatuloy sa Ingles. 3 taon na ang nakalipas, hindi ko man lang kayang isulat ang aking pangalan. Ngunit nang makilala ko ang sulat diwa, lahat ay nagbago. Itinaas ni Aisha ang kanyang tablet. Sa screen, may tala-arawan na nakasulat sa sulat diwa. Ito po ang aking tala-arawan. Isinulat ko ang kwento ng aming pamilya sa gitna ng digmaang sibil sa Uganda. Ngayon, gusto kong maging isang manunulat. Gusto kong ibahagi sa mundo ang aming sakit at pag-asa. Tumahimik ang bulwagan. Binasa ni Aisha ang huling pangungusap na isinulat niya sa sulat diwa. Ang kinabukasan ay para sa mga marunong sumulat. Ngayon, kaya na rin naming isulat ang aming kinabukasan. Sumabog ang palakpakan. Nagpunas ng luha ang ilang kinatawan. Ang pangalawa ay si Aisa mula sa Mali. Isa na siyang matagumpay na negosyante. Natuto akong sumulat sa edad na 45. Isa akong tindera ng gulay sa palengke na hindi marunong bumasa at sumulat. Ipinakita ni Aisa ang kanyang mga libro. Nang magsimula akong magsulat ng mga libro sa sulat diwa, lumago ang aking negosyo. Ngayon, ako na ang may-ari ng isang kumpanya ng distribusyon ng mga produktong agrikultural na may 100 empleyado. Ang sumunod niyang sinabi ay nagpaiyak sa lahat. Ang pinakamasaya sa lahat ay naging isang huwarang ina ako sa aking mga anak na babae. Ngayon, kaya ko na silang tulungan sa kanilang mga takdang aralin. Ang pangatlo ay isang espesyal na video. Sabay-sabay na lumitaw ang mga bata mula sa Senegal, Mali, Burkina Faso, Nigeria, 15 bansa. Isang video conference. Lahat sila ay may hawak na papel na may nakasulat sa sulat diwa. Kami po ay taga-Senegal, Mali, Burkina Faso, Nigeria, Ghana. Ngayon, marunong na kaming sumulat. Pagkatapos, sabay-sabay silang sumigaw. Salamat po, sulat diwa.
Salamat, Pilipinas. Narinig ko ang paghigbi mula sa delegasyon ng Pilipinas. Nakayuko at umiiyak ang embahador ng Pilipinas. Nagpatuloy ako sa aking talumpati. Ito ay hindi lamang isang simpleng pagtuturo ng alpabeto. Ito ay ang pagbabalik ng dangal ng tao. Lumitaw sa screen ang isang bagong larawan. Ang unang ensiklopedia ng Africa, mga aklat sa medisina, mga batas na nakasulat sa sulat diwa, hindi na kailangang dumaan sa Pranses o Ingles. Ngayon ay lumilikha na ng kaalaman ang Africa sa sarili nitong wika. Itinaas ng kinatawan ng Pransya ang kanyang kamay. Kinabahan ako, ngunit isang di inaasahang salita ang lumabas. Sa ngalan ng Pransya, humihingi ako ng paumanhin. Nagkamali kami. Ang wika ay dapat maging kasangkapan sa komunikasyon, hindi sa dominasyon. Tumayo ang kinatawan ng Pransya at nakipagkamay sa kinatawan ng Pilipinas. Isang makasaysayang sandali ng pagkakasundo. Nagsalita rin ang kinatawan ng Amerika. Magbibigay ang Amerika ng 5 bilyong dolyar para sa edukasyon sa sulat diwa sa Africa. Ito ang tunay na tulong para sa pag-unlad. Sunod-sunod na nangako ng suporta ang China, Japan, at EU. Ngunit may mas nakakaantig na sandali. Tumayo ang UN Secretary General. Ngayon, nasaksihan natin ang kasaysayan. Kung paanong binago ng isang maliit na alpabeto ang isang kontinente. Sandali siyang huminto at nagdeklara. Itinatalaga ng UN ang Oktubre 25, ang kaarawan ni Dr. Emilio Katipunan bilang pandaigdigang araw ng literasiya. Isang araw upang alalahanin ang karapatan ng bawat tao na bumasa at sumulat. Sumabog ang palakpakan, nag-iyakan at nagyapusan ang delegasyon ng Pilipinas. Hindi ko rin mapigilan ang pag-iyak kung nakikita lang ito ni Dr. Katipunan. Gaano kaya siya kasaya? Pagbaba ko mula sa entablado, nakapila ang mga kinatawan mula sa iba't ibang bansa. Pumunta rin po kayo sa aming bansa. Gusto rin naming matuto ng sulat diwa. Sinabi ng kinatawan ng India, may daan-daang wika rin sa India. Maaari kayang maging solusyon ang sulat diwa. Nagpakita rin ng interes ang kinatawan ng Vietnam. Gusto naming gamitin ang sulat diwa para mapanatili ang mga wika ng aming mga katutubo. Maging ang kinatawan ng Pransya ay lumapit. Pinag-aaralan naming gamitin ang sulat diwa para sa edukasyon sa sariling wika ng mga imigrante sa Pransya. Nagsimulang mapansin ng buong mundo ang sulat diwa. Nang gabing iyon, sa isang electronic billboard sa Times Square, isang espesyal na mensahe ang lumitaw. Sulat diwa, binabago ang mando. Nakasulat din ito sa baybayin script para sa artistikong epekto. Pagbalik ko sa hotel, tumingin ako sa labas. Sa gitna ng maningning na mga ilaw ng New York, ang pinakamaliwanag ay ang mga ngiti ng mga bata. Tumunog ang telepono. Si Awa mula sa Tiaroye. Ate, nagtagumpay tayo. Hindi. Ang mga bata ang nagtagumpay. Nagtipon ang lahat ng tao sa komunidad para magdiwang. Ipinagmamalaki ka raw nila. Nakangiti akong sumagot. Ipinagmamalaki ko rin tayong lahat. Tumingin ako sa labas at nakita ang maliwanag na buwan. Ang parehong buwan ay tinitingnan din ng mga bata sa Africa. Ngayon, kaya na nilang magsulat ng tula habang nakatingin sa buwan. Sa kanilang sariling wika. Gamit ang sulat diwa, lumipas ang 3 taon, mga hindi kapani-paniwalang pagbabago ang naganap. Ang illiteracy rate sa kontinente ng Africa ay bumaba mula 70% patungong 20%. Ang pinakamabilis na pagpuksa sa illiteracy sa kasaysayan. Ang mas nakakagulat ay ang pagbabago sa kultura. Ang Sulat Diwa African Literature Prize ay kinikilala na sa buong mundo. Noong nakaraang taon, 3 manunulat na Aprikano na gumagamit ng sulat diwa ang naging nominado sa Nobel Prize in Literature. Isa sa kanila ay si Aisha mula sa Uganda, ang pinakabatang nominado sa edad na 17. Ang boses ng Africa, umaalingaw-ngaw sa mundo, gamit ang sulat diwa. Iyon ang headline ng mga pahayagan. Nakakagulat din ang epekto sa ekonomiya. Ang GDP ng kontinente ng Africa ay tumaas ng 1% sa loob ng 3 taon. Tinawag ito ng World Bank na himala sa ekonomiya na dala ng revolusyon sa literasiya. Ang pag-unlad sa digital na larangan ay partikular na kahanga-hanga. Naging Silicon Valley ng Africa ang Nigeria. Ang mga kabataang natuto ng coding sa sulat diwa ay nagtayo ng mga startup at pumasok sa pandaigdigang merkado.
Ang lohikal na pag-iisip na natutunan namin sa Sulat Diwa ay malaking tulong sa programming, sabi ng pinakabatang CEO ng isang unicorn company sa Nigeria. Ganap na nagbago rin ang sistema ng edukasyon. Ngayon, sa karamihan ng mga bansa sa Africa, nagsisimula ang grade 1 sa sariling wika at Sulat Diwa. Pagkatapos ay natututo sila ng Ingles o Pranses. Ang simpleng pagbabago sa pagkakasunod-sunod ay nagpababa ng dropout rate ng 80%. Kapansin-pansin din ang pagbabago sa pananaw ng Pransya. Nang bumisita ang presidente ng Pransya sa Senegal noong nakaraang taon, naghanda siya ng talumpati sa Sulat Diwa. May hawak siyang papel na may nakasulat na Beg na Senegal. Mahal ko ang Senegal. Pinagsisisihan namin ang nakaraan. Ngayon, ang Pransya naman ang matututo, lahat ng wika at alpabeto ay pantay-pantay. Isang makasaysayang sandali ng pagkakasundo. Ang relasyon ng Pilipinas at Africa ay naging napakatibay. Itinatag ang Philippines-Africa Sulat Diwa Alliance at libu-libong tao ang nagpapalitan bawat taon. Ang pinakanakakaantig ay ang Lola Teachers Volunteer Corps. Mga retiradong lola mula sa Pilipinas na pumupunta sa Africa para turuan ng Sulat Diwa ang mga lola doon. May koneksyon kami bilang mga lola, sabi ni Gaem, Erlinda Reyes, na nagsimulang magboluntaryo sa edad na 75. Ang pinakamalaking pagbabago ay ang kumpiyansa ng mga tao. Hindi na isang kontinenteng tumatanggap ng tulong ang Africa. Isa na itong kontinenteng nakikipag-ugnayan, lumilikha ng kaalaman. Hindi ko malilimutan ang seremonya ng Nobel Peace Prize noong nakaraang taon. Ang nagwagi ay si Sheikh Diop. Kinilala ang kanyang kontribusyon sa pagtataguyod ng pagkakapantay-pantay sa edukasyon na lampas sa mga hadlang ng relihiyon at wika. Sa kanyang talumpati, sinabi ni Sheikh, ang Sulat Diwa ay hindi lamang isang simpleng alpabeto. Ito ay pag-asa, pagkakapantay-pantay, at kinabukasan, at gumawa siya ng isang sorpresang anunsyo. Ang buong premyo ay ibibigay ko para sa pagtatatag ng Dr. Emilio Katipunan, African Education Foundation. Nakatanggap din ako ng isang maliit na karangalan, ang UNESCO Education Innovation Prize. Ngunit hindi ako ang tunay na bida. Ang mga bata sa Tiaroye, ang mga matatapang na ina, at lahat ng naniwala sa Sulat Diwa sa seremonya. Sinabi ko, nagtayo lang ako ng tulay. Ang mga taong Aprikano ang tumawid dito. May mas nakakataba ng puso. Noong nakaraang buwan, ginanap ang unang African Sulat Diwa Literary Festival. Mga manunulat mula sa 15 bansa ang nagtipon at nagtanghal ng kanilang mga obra na isinulat sa kanilang sariling wika gamit ang Sulat Diwa. Ang grand prize ay napanalunan ni Pape mula sa Senegal. Ang dating munting bata ay isa ng sikat na manunulat. Sa kanyang nanalong sanaysay na Ang Regalo ng Sulat Diwa, may ganitong linya. Dati, nag-iisip kami sa Pranses at nangangarap sa Ingles. Ngunit ngayon, nag-iisip kami sa aming wika at isinusulat ang mga kaisipang iyon sa Sulat Diwa. Sa wakas, naging kami ang aming sarili. Natapos na rin ang diksyonaryong Wolof Sulat Diwa, isang malaking diksyonaryo na may 100,000 salita. Ang nanguna sa paglikha nito ay ang sikat na lingwista ng komunidad, si Amadou. Ang dating mausisang bata ay isa ng propesor sa universidad. Ngayon, ang aming wika ay hindi na maglalaho dahil naitala na ito sa Sulat Diwa. Nagbago rin ang Pilipinas. Ngayon, puno ng mga estudyanteng Aprikano ang mga universidad sa Pilipinas. Gamit ang kumpiyansang natutunan nila sa Sulat Diwa, nakukuha nila ang pinakamataas na marka. Nagulat ang Pilipinas ng isang taga-Senegal ang naging top-notcher sa UP College of Medicine entrance exam. Naging posible ito dahil sa pundasyong inilatag ng Sulat Diwa, sabi ng estudyante. Sa huli, isang personal na kwento. Noong nakaraang taon, ikinasal ako. Ang aking asawa, nakakagulat, ay isang lingwista mula sa Indonesia. Nagkaibigan kami habang magkasama sa isang proyekto para mapanatili ang wikang buton gamit ang Sulat Diwa. Dumating ang mga bisita mula sa buong mundo sa aming kasal. Si Dr. Elena Reyes mula sa Pilipinas, ang presidente ng Senegal, maging ang ministro ng edukasyon ng Pransya. Ngunit ang pinaka-espesyal na bisita ay ang mga bata mula sa Tiaroye. Ang kanilang inihandang awit ay isang kantang nakasulat sa Sulat Diwa. Ma'am, salamat po. Sa pagtuturo ng Sulat Diwa, ngayon,
kaya na naming isulat ang salitang mahal kita. Katipunan, ano kaya ang sasabihin niya? Siguro, sasabihin niya, ngayon, sa Africa may espesyal na kahulugan ang sulat diwa. Hindi na ito isang simpleng alpabeto, kundi isang simbolo ng pagkakataon, isang simbolo ng pagkakapantay-pantay. Sa daan, madalas mong makikita ang mga ganitong karatula. Matuto ng sulat diwa, isulat ang kinabukasan. At isa pang magandang balita, simula sa susunod na taon, ang mga opisyal na dokumento ng UN ay maaari nang isalin sa sulat diwa, lalo na ang mga dokumentong may kinalaman sa mga wikang Aprikano na gagamitan ng sulat diwa bilang prinsipyo. Ang pangarap ni Dr. Katipunan, 70 taon na ang nakalipas ay kumakalat na ngayon sa buong mundo. Ngayon, pupunta ako sa paaralan sa Tiaroye. Isa na itong maayos na gusali, ngunit ang damdamin ng unang klase ay naroon pa rin. Ma'am, ano po ang pag-aaralan natin ngayon? Kapag nakikita ko ang nagniningning na mga mata ng mga bata, nakakasiguro ako, simula pa lang ito, may mas malalaking himala pa na gagawin ang sulat diwa. Ito po ang kuwento ni Sophie Mbenga. Ginoong Katipunan, ang alpabetong inyong nilikha ay nagpabago sa kontinente ng Africa 70 taon makalipas. Maraming salamat po. Mga kaibigan, ano ang masasabi ninyo sa testimonya ni Dr. Sophie Mbenga? Isang napakalaking pagbabago na nilikha ng isang maliit na alpabeto. Minsan, ang pinakasimpleng solusyon ang lumilikha ng pinakadakilang revolusyon. Ang sulat diwa na ipinagmamalaki natin ay naging pag-asa at kinabukasan para sa iba sa kabilang panig ng mundo. Hindi ba't kamangha-mangha? Kung naantig kayo sa kuwentong ito, mangyaring ibahagi ito upang maipakita sa buong mundo ang halaga ng ating kultura at lumikha ng iba pang mga himala. At huwag kalimutan, mag-like, mag-subscribe at i-on ang notifications. Ang inyong maliit na pag-click ay ang lakas na maghahatid ng mas maraming kwento. Maraming salamat sa inyong pagsama.